Mga kapuso, hair treatment na nauwi sa pananakit. Yan ang napala ng isang hairdresser sa kamay ng kanyang naging kliyente. Ang panununtok na nahulikam. Naaktuhan din ng dalawang tanod ng barangay. Pinaaksyonan niyan sa inyong Kapuso Action Man. Sabi mo, hindi mo ako nireban. Hindi kita nireban. Kung mo kasi sinungal, baka straightin kita ngayon. Ay, ayan, ma'am. Oo, ma'am. Ito ang previous ko. Straightin sa'yo lahat. Ito ang parang, Iyan ang tagpong nakuna ng CCTV sa loob ng salon na ito noong July 13. Napahiya ako. Eh, siyempre, sir, no, magbanta siya. Akala mo, nabili niya ako. Nagtatrabaho lang ako, tapos ganun yung mapapala ko. Sa tagal-tagal ko, sir, nagsasalon. Matapos mapuruhan ng suntok ang hairdresser na itago natin sa pangalang Becca, hindi pa natapos ang nanggagalaiting kliyente na si Melissa. Hindi niya tunay na pangalan. ginawa mo ba ako sinungaling? Huwag mo ako gamit sinungaling, ha? Nagsigilap sa'yo. Papakulong kita, no? Sa'yo. Walang niya ako eh. Ang nitsa ng insidente, nag-ugat sa hair treatment at color na ginawa ni Becca kay Melissa noong July 10 sa halagang 4,500 piso. Pero giit niya, hindi ito rebond treatment at ang mahigpit niyang bilin, hindi raw sinunod ni Melissa. Gusto niya po kasi, reban. Hindi po ako pumayag kasi bugbog na yung buhok niya. Tapos tinestran ko, napuputol po yung ano niya, yung buhok. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, pasensya ka na. Hindi ko po pwedeng i-reban buhok mo kasi hindi kaya ng gamot. Nung tapos na kami, sabi ko sa kanya, 3 days bago mo liguan. Kinabukasan po, nagreklamo na siya. Ng July 11, tumawag siya sa boss ko na tinanong siya ng boss ko, niliguan na daw niya. Kahit ang mga barangay tanod na kasama ni Melissa, napaalma sa kanyang ginawa. Ma'am, ganito po. Ang ganda ng usapan natin, ibigay natin. Eh, pero bakit sa harap namin, sinuntok nyo? Pwede ba yun? O nakaharap kami? Parang binastos yun na rin kami yan. Pag-uusap ko yung guys sa barangay, ano naman pag-uusapan nyo? Ano maayos? Mga kapuso, binalikan ng inyong lingkod ang lugar ng pinangyarihan. Dito po mismo sa aking kinatatayuan, nangyari ang sakitan. Sa CCTV footage, dito ho nanggaling ang nagrereklamong customer. Kukumprontahin sana niya ang parloristang si Becca, pero sa halip na pakinggan ang paliwanag ng parlorista, agad niya po itong sinunggaban. Sabi ko sa asawa ko, ngayon lang ako naka-experience ng ganun. Hindi ako pinalaki ng nanay ko, ng mga magulang ko, para suntukin lang ako nito ah. Sinubukan namin kunin ng panig si Melissa tungkol sa text, pero wala pa siyang tugon sa amin. Sinamahan ng inyong Kapuso Action Man si Becca sa Quezon City Police District. Kukunan lang po siya ng statement at i-ready po natin ang pag-file ng kaso, no? Kung hindi pa rin po atin at bibigyan po tayo ng certification to file action ng barangay, at least gawa na natin yung papeles para sa demanda for physical injury and oral defamation. Sa susunod na linggo, naasahang lalabas ang certificate to file action mula sa barangay. Paalala ng QCPD sa publiko. Huwag natin hahaluan ng galit agad. Mapupulutan natin ang aral ito na maging mahinahon kung merong problemang hinaharap ang both party. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.